So yung mga ginagawa ni Doc George na mga poultry house ay hindi basta-basta, no? Yung mga top of the line, pinaka-high-tech sa mga high-tech. Hindi naman. Sa kliyente po yun. Sa kliyente, yes. Yun yung mga binibuild mo. Opo. Yung sa atin hindi pa kaya ng budget. Opo. Opo. Ika nga ho, nag-uumpisa pa lang din po tayo. Ika nga, sa nangyari po sa mga poultry farm na ginagawa natin, isa rin ho sa pangarap natin, magkaroon din tayo ng sarili. And ito po yung isa ho sa mga katuparan. But syempre po, gusto rin nating iayos pa rin. But kung ano lang kaya rin muna natin. But of course, ano pa rin to? Tunnel vent pa rin po, Doc, no? Tunnel vent. But ito po yung klase pong tinatawag na CCS3. No? But a modification, hindi ho tayo gumamit ng plastic slats. Dahil ho, karamihan po ngayon, ang issue po talaga is more on langaw. Oh, I see. Kaya ho, dahil malapit po ang community dito sa amin, ayaw din natin na may hanap buhay tayo pero nakakaperwisyo tayo. Kaya po, ayaw din natin ng plastic slats muna. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box, or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book and Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment. A company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer. Katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee. Hand-picked and roasted with love. NutriHydro Plant Nutrients. Think precision. Think NutriHydro. Villa Orbe Farms. Pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot. Source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, Agarwood and Deforestation. For God, Country and Wealth. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers. Innovative Agro Industries, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories. See you in Agribusiness Connect! Naririnig natin yung mga huni ng chicks. Opo. So, gaano kadami, Doc, yung i-load natin ngayon? Sa schedule po natin, ang talaga pong dapat pong laman ng isang building is
I think ang nakaschedule po is around 36,000. Ano po? Pero yung delivery po, depende po sa schedule ng delivery from the hatchery. I think ang capacity po nito is nasa 20,000 po yung initial. And then may partial lang po siya. Then succeeding days naman po ulit yung, I think yung kakulangan para makumpleto. So ito lang ang darating for today, Doc? I think may isa pa pong chickban na maliit pa. Mas o may maliit. kasunod po. Dahil 2 chickban daw po yata ang dumating. Ang darating. Opo. Total, ilang chicks lahat to? 24 Yung dalawa. yata po yung darating. Medyo maliit po yung capacity. Okay. Paano yun, Doc? Hindi nagsabay-sabay, mag-iba-iba yung age nung ano mo? Alam niyo po, Nung since chicks mo. ako po ay galing din sa operations before, ano po, dati po akong serviceman, veterinary po na isang company din. Totoo pong yung nangyayari pinakamalaki, po yun. sir, no? Opo. Doc, yung pinakamalaki. Opo. One of the leading naman po talaga. Leading. Ano po, with one of the leading integrators po in the Philippines. And the good thing po, marami tayong experience din sa kanila at maraming salamat po kasi na nagkaroon tayo ng opportunity na matuto. So, isa po sa nakita ko sa operations po natin, minsan po kasi hindi naman natin masabi talaga at naiintindihan natin sa operations na hindi po laging sumasalto yung napipisa. Kasi po meron talaga minsan po may butal, may mga pailan. Kaya po, naintindihan po natin na hindi kailangan na laging Bakit hindi diretso. may deliver lahat? Oh yes, kasi po, ang ayaw lang po natin for biosecurities, ayaw natin masyadong malayo ang pagitan ng delivery ng sisu at sa kasunod. Yun lang, but the rest po is normal po yun. Kasi kailangan din ho maintindihan na bilang growers, ano po, may konting flexibility din. Just like, kaya po kayo inabot ng ganitong oras. Kasi po, supposedly, may oras na mas... Supposedly kahapon. Correct. So, tama-tama, pagdating dapat kaninang umaga, merong makikita na natin yung mga chicks inside. Opo. But apparently, na-move yung delivery at inabot tayo ng ganito. Tama po. But it's okay. Right. Nakakayaman ho. Kaya ho, matatagal lang kayo. Di bale, ang importante, may magandang content. Well, I hope po, I hope. But hindi po ganun ka-spectacular ang dating ho ng farm. Pero I would say it's more of kung talagang technicalities and all, makita rin po nila yung sa ngayon pong scenario ng hindi po yung fully upgraded. It's just, ito po yung CCS3, no? Marami na pong meron itong ganitong klaseng farm sa ngayon. At marami pong mas magaganda pa nga, But again, sabi ko nga po, ito lang ho din na nakayanan natin. But what we would want is to share ano po ang setup naman namin, but baka ho maging guide or maging makatulong kung hindi naman ay makapag-raise ng awareness, ano po? Para lang sa mga makakapanood na mayroong mga farms na or what, kung meron man kami may share na bago or mas mabigyan natin ng paliwanag yung mga nakagawi ang gawain na hindi alam kung bakit at anong prinsipyo. I hope we could clear it out po ng gusto. Yes, Doc. Doc, tingnan natin. Sige po, punta tara tayo po, doon. puntahan po natin. So mag-start na ba silang magbaba? Or may protocol pa? Ano naman na po yun? Magbababa na rin. Magbababa na. Inaayos lang. 11:38. So, dito po, para ho medyo ma-view nyo po, pasok po tayo. Sir, bakit may parang may selyo? Okay. So, sige po. Part of the process po na ginagawa natin para ho sa pag-receive, dahil galing po yan sa biyahe, for security reasons, kaya ho may mga selyo. So, para ho sa tamper, kung ano man. So, meron pong serial number po yan, and then mina-match up po yan, nire-record dun sa may dokumento po natin ng security delivery receipt. So, maari pong magkakaiba hong proseso at ibang ginagamit na selyo ng iba't ibang company, pero just the same, talaga pong may selyo. Hindi po pwedeng Ito wala. ay para maiwasan na baka mamaya along the way, during the travel, baka may ibaba, mabawasan. Pwede po yun, maari po mangyari. Alam niyo po, sa pagmamanok po kasi, alam niyo naman po natin, lahat po yan ay may value. Ano po? Kaya nga as contract grower, yan ang pinagkakatiwala sa atin, sa amin, mga contract growers, ng mga integrators. So, ibig sabihin, sisiw, feeds, tsaka yung merkado, lalo na po yung manok, pagka ho na-harvest, naku, napakalaking value po niyan. So, kaya ho, within, sa ano po ng contract growing, yung trust po talaga. Kaya ho, gusto rin natin na tayo rin naman ay proteksyonan bilang sa pag-aalaga natin bilang grower.
Ayan po, kaya ho ganyan. Ayan. Sir, pakilala natin si Okay. Intoy, ang COO, Child of the Owner. Child of the owner po. Child of the Owner. Finally ho, makikilala. Anak ko pala siya. Kamusta po, mga ka-poultry? Malayo Ayan. po sa itsura, no? Layo. Bubuhok pa lang, malayo na. Ito po, mahaba buhok, kulot. Okay. So, ang ginagawa mo ngayon ay... Recording po. Recording. Part po ng trabaho natin is recording and monitoring. So, bawat papasok o lalabas sa farm, kailangan lahat naka-record. At para sa ano natin yan, para dito sa logbook at mababalikan natin lahat ng mga nangyari sa farm for the future purposes. Sobrang crucial. Okay, very crucial po. Ang Kaya tracking. Kaya ikaw ang mahawak nito. Kaya COO ang Kaya COO ang... mahawak ko. Yan. Detalyado po yan. Magbabayad ng utang. Okay, so may hinihintay pa po tayo na Okay, process. Pwede na? Pwede na? Cut na, no? Sila mag-load? Sige, ano? May pangkat ba yan? Okay ka na? O, pwede na. O, sige, Okay. Brad, Paki. Thank you. So, saan po nanggaling itong chicks? I think ang pinanggalingan pong hatchery is from Bataan. Bataan Bataan. na hatchery po natin. So, yan. Yan na. Mapapansin niyo po, may dapat po sa isa sa tinitignan ko or pinapakinggan ay yung pong exhaust fan. Kasi po, kasama po dapat may exhaust fan po talaga para ma-ventilate yung loob ng chick pan para sa sisiw. Yan po ang tinitignan po dyan talaga. Kasi mayroon pong iba na defective yung exhaust fan. May konting epekto rin syempre sa sisiw na nagbiyahe. Mas stress. Kaya ho naman Sobrang na-equip yan. stress. Wala naman nung magiging losses kapag umandar ang electric fan nila. Yung mahalaga lang po, gumagana. Yung epekto kasi sa sisiw ang ayaw natin. No? Malaking bagay po na ventilated din along the way during biyahe. Yan na. So, tatluhan, tulad po na kanina sa orientation. Yung sinabi nyo kanina sa orientation. Until now, I think hindi naman nung nagbabago ang procedure. It's the Okay. same procedure po na we've been doing even po nung nasa company pa ako before. And until now, mukhang ganyan pa rin naman. So tama rin. Laking bagay. So, bali Doc, ever since trabaho mo ito from yung major, yung na integrators, no? And then, nung umalis ka doon, nag-business ka. Opo. At ang business mo ay nagbi-build ka Opo. ng mga poultry houses. Yes, Yun yes. yung, Tama po, tama yun po. yung ano mo. And ngayon, aside from nagbi-build ka, nag-try ka rin maging grower. Alam niyo po, matagal po akong tinatanong ng mga kliyente ko nung nagtatayo ko ng mga farm na po. Ang lagi nilang tanong, ba't ikaw, Doc? Wala ka bang farm? Sagot ko, farm pa ba naman ang gagawin ko? Buong buhay ko, at saka pag tayo nag-uusap, puro poultry. Hindi na yata ako nakawala dyan. Kaya nung time na yun ang dating. Pero alam niyo po, in reality, nangangarap ka rin pala. Kasi gina-justify mo lang, kaya wala kang farm. Kasi kaya mo sinasabi, hindi na kailangan. Kasi yan naman ang ginagawa ko. Pero deep inside, ang ibig sabihin pala nun, kasi wala ka pang kakayanan. Saka hindi mo naman ginusto. And alam niyo po, totoo naman po yung power po ng positivity. No? Pag sinabi mo, you should claim it. So, at that time, dahil hindi mo sinasabi, hindi ka talaga binibigyan ng farm. Pero nung nagkaroon po ng pagkakataon na nangarap ka, sinabi mo na gusto mo rin, mabait naman po ang Diyos, kaya ho pinagbigyan ka. Hindi po sa laging ordinary ways, meron pong palang ibang way para magkaroon. Dito, At may ibang tao 72. kung ipapagkaloob sa'yo 72. para magkatotoo po yung mga yan. At ikaw rin naman makatulong din. Parang ganyan. Okay, pasok Okay, tayo. so pasok tayo. Alright. Sige po. O, sige, daan na muna. Ito na yung another Dito po, pasok po tayo. foot butcher. Yes, actually dapat doon sa harap pero medyo alanganin dahil hagdan matarik. Oh, okay. So, dito na lang. So ito yon. Yan. 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 Kaya talaga medyo malalim para medyo sigurado daw talagang matatapak Talagang mo. maano lahat. Kasi iba po parang sayad lang daya. Marami pong ganon. Ay, pero wag naman, baka naman sumobra ka naman. Teka. Bagay, makapal yan. Okay. Alright, so, dito po,
Kung pansin nyo po, Wow, luwang. mainit. Ang haba. Mainit. Okay. Siyempre ho, dahil alam naman natin, dahil brooding nga, sabi ko nga po kanina sa orientation dun sa mga tao, pag nasa loob ka, huwag ka mag-expect sa tunnel ventilated na building na mapresko. Kasi po, ang pinoprovide natin temperature po na 33 degrees, at least, 33 degrees po per sa loob ng building for the rest of 3 days. Kasi po, yun po ang normal na requirement ng temperature sa brooding. Ano po? And then may humidity rin yan, pero hindi masyadong particular sa Pilipinas. But alam naman natin, mas humid ang Pilipinas. Ano po? So, marami pong mag-comment siguro. Kasi, for one, alam nyo po kahit araw natin may konting mga comments din. Ang comments is ganito po. Typical po ito, dapat po ito ay nakataas. At sa taas, dun po kinukuha. Now, ito po, binaba, pero kasi ho, ang kagandahan lang, naka-maintain na po yung temperature sa loob. Kasi may preheating pong tinatawag, ano po? So, preheating to keep up yung buong bahay na mainit na. So, nararamdaman niyo po yung medyo init na. Mamaya ho, papawisan kayo sigurado. So, for sure, para ho kayo nag-sauna ba? Kayo po. So, sabi po natin, may temperature na mini-maintain, mainit. Yung ventilation po, tatakbo yan pa, sandali-sandali lang. Pipitik-pitik para lang ho i-remove ho yung used air. And then, hindi naman para lumamig. At saka, tingnan niyo po, sandali lang. Narinig niyo po yung takbo. Apo, seconds lang po yan just to keep up lang. Kasi ayaw mo rin naman ng stale air sa loob. Kasi po, ang isa pong pinakamali na sinasabi nga po sa pag-maintain ng heat, lahat po ng kwarto or kung ano man na kinulob ay nagpo-produce din ng init. Okay. But one of the requirements po ng brooding is heat but with air quality. So ibig sabihin po, pwede mong painitin pero compromise ang air quality, kulob ang init. Pwede naman mag-init yun. Pero remember, hindi po yung air quality. Kasi po, ang air quality would be at least may fresh, may lumalabas. So kaya ako natin kahit paano pinatatakbo. This is really contrary po sa nung nag-start po kami, way back, ang tagal na pala, 2003, nag-start kami ng tunnel ventilation in boilers. Okay. I've been part of the group po ng, I would say, it's a privilege po to be part of that group na nag-promote ng tunnel ventilation in the phase. Kasama po yung mga suppliers. Kayo talaga yung nauna? Hindi lang po ang company po na yun ang nauna, yung leading company po natin. But meron pong isa rin pong leading company din ngayon ng lechong manok. Na po, isa rin po sila sa pioneering ng tunnel vent at that time. I see. But then, ang directions po nung dalawa ay magkaiba. Yung isa po is internal farms at that time. But on the other hand, yung isa po is for contract growing. Now, yung contract growers... Yung sa inyo yung contract growing? Yes, opo. Sa amin saan po... ka employed Yes, before? at that time, opo. Talaga pong very grateful po ako na pabilang po ako sa group na ito. Kasi po, that leads us to many opportunities pala. But then again, sabi nga po kanina, ano po ba ang pagkakaiba ng pananaw ng dating tunnel ventilation than ngayon? Dati po, ang first tunnel ventilation, ang airspeed po ay around, sabi nila, 400 feet per minute. But then again, dahil po siyempre ang mga fans po noon, tsaka bahay po namin noon, meron kaming mga kortina lang, curtain-sided. Yan po yung first generation, CCS 1. Now, to give you an information what is the meaning of CCS, kinoin po ito ng group po namin. Boss ko po yan, ang nagsabi po niyan. At sabi nga dyan ay Controlled Climate System. Alam niyo po, pag naririnig niyo po yung CCS, sabi nga nila, mahalaga po, laging may alias no? So, para madali daw, CCS, sumikat po yan. Kasi ang una pong pangalan talaga niyan, Tunnel Ventilated Buildings. Okay. Pero pag sinabi po yung pangalan tunnel ventilation, ang sagot nila, ano daw? Parang di nila maintindihan yung tunnel ventilation. So, may alias. Ang ginawa po namin alias ay ganito, para simple, para makatch po ng tao, colloquial ang salita. CCS, tunnel ventilation, aircon. Yun po ang sinabi namin. Aircon na poultry. Nag-gets nila? Ganun. Ibig sabihin, naka-aircon pala ang poultry. Ay, siyempre, alam niyo ba, nakakatawang kwento niyan. Part ako na nagre-recruit, although on the side.
paliwanag natin mamaya. On the segue ba? Meron po akong nire-recruit na farm noon. Magtatayo ng farm na investor in I think it's in Bataan. And then, normally po, ma-attend po kami ng Sangguniang Bayan hearing, or pe-present mo yung project mo. Ganun po kami ka-active pa noon. Ma-attend ka ng, from on the side of the integrator, attend ka kasi binaback-upan mo yung mag-produce ng project. Okay. Yung client. Yung client. Oh. So, since hindi ko alam pa sa area yan, sa Bataan area, way back, I think 2006-2007, I don't know, nakalimutan ko na, nagkataon po may resort sa malapit na area. Malapit na area. Pero siyempre, at that time, ang claim po natin, ang tunnel ventilation noon, ganito rin, may ipa rin. So, ang sabi namin dyan, ay, aircon po ito. Sabi niya, baka malangaw yan, Anong panahon pong yun, hindi pa malangaw. Alam niyo pong bakit? Kasi po, bumalik po kami sa dating solusyon dati. Nung una po kami nag-uumpisa sa poultry, nag-start po kami, IPA. May IPA. Wala pa pong plastic ganun slats. ka-importante yung IPA. Opo, nung panahon, so ito po yun, So, makikita niyo po, ayan. IPA, So, way back, when we started tunnel ventilation, we're promoting tunnel ventilation and we call it 3Es. Alam niyo po, hindi ko pa rin makalimutan yung pag pinapaliwanag namin, explain namin, ano yung 3Es. Economic, efficiency, environment friendly. Wow! Environment friendly! So parang, alam niyo po, naalala ko po yung boss na po namin ngayon. Yung kasamahan ko pong yun, kami po yung yan ang pitch namin po pag nagre-recruit kami ng mga contract grower. Kasi sabi natin, i-explain mo yung concept of contract growing, yung business, how it works, and how the business earns. So, i-explain mo yung kita and all, partnership, ano yung mga participation ng bawat isang party. And then, sasabihin mo ngayon, ano nga ba advantage nito? So, alam niyo kung part ba pala yun, Economics kasi po, sa loob ng isang bahay, alam na po natin ngayon to, pero way back, hindi po alam. Yung bahay dati po kasi 10,000 na broilers before. 10,000 po ang load niyan pagka malamig yung panahon. Pero pag mainit po ang panahon, babawasan mo ng by 10%. Kasi po, to give off yung yung load, yung density yung tinatawag. But right now kasi, nung inintroduce po yan, naging double. Kasi yung density po is 1.55 square foot per bird. So, nung una pa lang 0.55 na. So, halos doble po ang laman. So, 10,000 nagiging 18,000 po yan. Kung ang konbahay na ginawa, nag-start kami dati, una retrofit po Ang retrofit building, yung dati hong kawayan, dating coconut lumber, may silong po yun, yung silong para sa ipot, dun babagsak, yung taas po ang may laman. Ay dahil ang height po nung silong ay mga 6 feet or to 7 feet, parang mataas na po ito, mataas na to. Ito na po, ganyan ito yan. Ito yung 7 feet kasi 6 plus po. Ay, 5 and a half po ako. 5 plus. So, 6 feet, ganito. Pwede yung magmanok talaga sa silong. So, para gawin po yun, kurtina. Nilagyan ng semento. Yung taas po nilagyan ng lona. Literal na kurtina. Ganito rin po, yung blue socks. Yan. Yan po, literal na ginagamit po natin. So, tita yun, pinapawisan na po ako. Mukhang hindi pa ako rin. Nararamdaman ko na yung init. Ako, pinapawisan na ako. Ito na, nag-umpisa na yung sauna. Okay. So, sabi natin, sa 6 feet, so meron po ako isang client, at the time, artista po yun, naging kaibigan natin sa Zambales naman. Kinonvert, nagtatayo siya ng poultry farm conventional, tapos na-recruit ko po siya for our company at that time. Nasabi ko, ang pitch ko po ay 10,000 capacity mong building, magiging 36,000. Sabi niya, paano nangyari yun? Okay, so ang reason is, naging 18,000 ng taas, 18,000 ng baba. Kasi po, ang density 0.55. Pero later on, yung 0.55 pong yan nagbago. So parang history po ito, no? Nakakwento lang natin kasi in passing, habang maganda rin po nalalaman nila, ano nga ba pinagmulan yan? Paano napunta? Ang totoo, technology po, galing sa ibang bansa din. In-adapt natin kasi gusto natin maging competitive tayo in terms of food production or poultry production. So, ang dati conventional lang, di tayo makasabay. So, with that, nagkaroon ng programa po, ang isa sa mga nag-participate, ilan sa mga nag-participate, yung dalawang integrator kanina, na nababanggit natin na mga leading integrators po ngayon,
But again, magkaiba sila ng direction. So with that, gusto natin ma-modernize. Yun po ang point talaga, modernization. Ano po? So with that, nag-aaral ka pa lang, di mo pa kabisado, pero syempre may gastos. And marami pong skeptics. Bakit? Conventional, kumikita po eh. Mura pa ang investment. No? Pero alam niyo po, magandang part, pagka inabante mo pala yung kwento, mas marami na po ngayon ang naka-tunnel vent. Ngayon? Opo. Na poultry, na broiler. Kasi po bakit? Kahit po hindi na rin po yung mga iyon ng integrator, pati nga ho commercial, naka-tunnel vent din eh. Ang reason, because they have seen yung sinabi nating ease, economics, kasi malaki capacity, madodoble, efficiency, talaga pong lumayo na po ang performance. Would you believe, kung kayo po ay nagmamanok, meron pong 3 parameters, actually 4, pero 3 pinamahalaga, na para malaman kung maganda ang result. Harvest recovery, yung na-harvest mo, yung nabuhay, na natanggal. Na hinarvest, ginawang dressed chicken. Average live weight timbang. And then lastly po, yung feed conversion ratio. Yung kinain na feeds, na-convert mo ba ng karne. into karne? Tama po. So, kung ano sabi nila yan, ilang kilograms ng feeds para ma-convert sa 1 kilogram ng karne. Kaya ho, variable po yung FCR kasi depende sa result. So, in reality po, talaga pong maganda result. In fact, nung kami nag-start ng hindi pa tunnel vent, ang harvest po namin, hindi na po 45 days naman. Pero umabot po ako sa punto dating 40. Naabotan mo pa yun? Hindi naman yung 45. Hindi naman ako ganun pakalayo na. Kasi may edad na rin tayo. Pero hindi ko naman inabot yung 45. Okay. Inabot ko po 41, 42 years hanggang sa bumaba ng 37, 38. And syempre, dahil nakasabay ako sa technology, nakapag-harvest na po kami ng bumaba na yan ng 30, 31. And depende po kasi sa target weight, nagbabago din ang harvest age. So kaya pa 28 days? Actually, may 26. May 25. Wow. But again, record yun, 25. Pero smaller bird. Opo, yun lang ang difference. Kasi po may dalawang format po sa market. Merong small birds and yung normal birds na sizes. Pagka small birds, yan po yung mga inasal chicken, lechon manok. Ano po? So yan po ang mga idea kung bakit magkakaroon. Kasi 70% po ang dressing weight percentage pagkaho from the total live weight. So itong mga 1.3, 1.4, mga 900, 1 kilo plus minus. Yung Doc, isa po mas malaki. Doc, na-mention mo kanina yung mas madami na yung nagta-tunnel vent. No? Yes, opo. It's either integrators, ito yung mga malalaking kumpanya na may kliyente na growers. Right. And you mentioned also yung commercial. Yes. Meaning, ang commercial, sila ay nagbebenta saan? Okay. Ganito po yan. I-correct ko rin po, no? Yung salitang integrators, I have to clarify. Kasi po, although galing po ako sa malaking integrator, pero hindi po, kasi may word, di ba? Integrator, pero malaking integrator. So, ang tanong, meron bang malit na integrator? Wala. Meron. Mayroon? Opo. Okay. Yung pala ang misnomer. Kasi po bakit? Ang integrator, ang ibig sabihin po niyan, integrated ang operation. Not necessarily scale. Scale po, pero kung may maliit ka hong capacity ng manoka na broiler, meron kang hatchery, may dressing plant ka, meron kang breeder. Kung wala kang feeds, pwede rin naman. Pero pag sumama pa yon, di ba integrated po yun? So, ibig sabihin, it's interconnected with line of operations, so that's why it's integrated. Hindi po ibig sabihin na integrated ay dahil malaki, kaya malaki escape. Medyo, ngayon buo lang yung cycle. It doesn't mean na malaki. Agad. Right. Okay. So, yun po yung isa ho sa natutunan ko rin ngayon na, dahil nasa labas po ako, no? Kasi po, ang ibig sabihin ng integration is dikit-dikit ng integration ng operations. So, yun lang po. Pero syempre po, ang pananaw po ng integrator, dahil ang salita integrator, sa mga malalaki talagang kumpanya, kaya po doon nagiging parang naging hindi sinasadya, pero yun yung naging meaning ng mga ordinaryong tao pag narinig yung word na integrator. Right. Okay. So, what about the commercial? Okay. Yung commercial po, it's a way of sanang market. Okay. Ang integrator po, pwede rin naman po silang may market po sa palengke. Meron din po sila niyan, wet market segment. Meron po silang food service
na Ito yung mga klase. restaurants. Yes, food service is restaurants, hotels, fast ah. food chain. Fast Yan na food po yun. chain, So, yan. yan po ang markado ng pangkalahatan. But, again, sa ngayon po kasi, nagkaroon na po ng, dahil ho na rin, I think it's the reason na rin po, nagbubukas po yung market, no? Mula ho nagkaroon ng tunnel ventilation, at nakita po nila na maganda po nagiging result. Even small players po, now, also, meron ding pangarap minsan, ano po? Ang sabi Scale up natin, din, ang integrator po, ang kagandahan po ng contract growing, totoo po may advantage. Kasi po doon man ako galing. Until now, nasa contract growing ako, ano po? So, makita nyo naman po, sa company pa rin tayo. But then, ang ibig sabihin po kasi niyan, meron po kasing kanya-kanyang pananaw ng investors. Meron pong, kaya po na-conceptualize ang contract growing kasi one time na investment, pero yung operating expense mo at saka yung input expense mo, sisiw, feeds, logistics, and yung market, hindi mo problema. Kaya contract growing kasi ang problema mo lang is magmanok. So the contract growers are the farm owners. Yes. Okay, na naka-tie up sa malalaking integrators, quote and quote. Right. Okay. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.